Tinamaan ng USS Abraham Lincoln aircraft carrier ng Amerika mga kapatid, sabi ng IRGC. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Sabi ng Iran, Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, tinamaan daw nila mga kapatid ng isang missile strike etong aircraft carrier ng Amerika na ang pangalan ay USS Abraham Lincoln mga tol. Ngayon, dito sa balitang panonoorin natin, ito yung pangalawang ulit o pangalawang beses daw na tinamaan ng IRGC, etong USS Abraham Lincoln. Pag-usapan natin to mga tol mula rito sa WION. Again, magbibigay lang po tayo ng reaction video. Hindi ako ang magbabalita sa inyo. Ibig sabihin mga kapatid, hindi ako ang magre-report. Hindi ako ang gagawa ng balita, tayo ay magbibigay lang ng komentaryo at reaksyon. Ito po ang source natin. Ayan, kung nakikita ninyo sa gilid, WION. Sa mga hindi po nakakaunawa, reaction video lang po tayo. Alright? Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. It struck USS Abraham Lincoln, Pentagon remaining silent. So tahimik ang Pentagon, hindi sila nagre-react dito sa sinasabi ng IRGC na tinamaan nila sa ikalawang pagkakataon etong USS aircraft carrier na Abraham Lincoln. As the warship remains operational, the other aircraft carrier, meanwhile, USS Gerald R. Ford, forced to leave the battlefield, the battle zone, after an onboard fire. So what really is happening on the ground right now with these developments? Our next report breaking it down. Dalawa lang to itong US aircraft carrier na ipinadala dito sa lugar na to. Isa sa Red Sea, yung isa naman sa isang bahagi na magkahiwalay, hindi sila magkasama. Etong USS Gerald R. Ford is napilitan daw umalis at ngayon nasa Greece na, no, sa isang maintenance facilities dahil nga sa nangyari daw na sunog, 30 hours na sunog doon daw sa may laundry area, sabing ganun. Maraming report mga kapatid na hindi daw battle ready etong USS Gerald R. Ford dahil unang-una marami daw problema, napakahaba daw ng pila sa mga CR kasi barado yung mga inidoro nila. Ang sakay nito is nasa 5,000 mga kapatid na katao, ganun karami ang sakay nun. Imagine that. Tapos nagkaroon pa daw ng sunog ng tumagal ng 30 oras, 30 hours ang tinagal at ngayon ay umalis. No, umalis na mga tol, nandoon na sa Greece at pinapagawa, inaayos, nire-repair mga tol. Sabi posible daw umabot daw yan ng 12 months, ganong katagal. So ngayon, ang natitira na lang na nandirito sa gitna ng labanan is etong USS Abraham Lincoln na ngayon ay sinasabing ilang beses ng tinatamaan ng missile nitong Iran. No? Tuloy natin. Gerald R. Ford arrives under repairs after laundry room fire. US aircraft carrier leaves West Asia amid Iran fight. Ayun, yung umalis yung Gerald R. Ford. Waves crash. Tension explodes in the Arabian Sea. A US supercarrier faces its ultimate test. Iran boasts it has hammered the USS Abraham Lincoln with missiles. It releases video of missile launch explosions late the night. But no proof of actual impact. Yung ipinakita nilang missile mga tol, kitang-kita naman AI yun eh. Kitang-kita naman na video lang yan. Itong pinapakitang to. Video of missile launch explosions late the night. Ano, pinakita sila, nag-launch sila ng missile, pero yung mismong pagtama is walang video at eto lang yung ipinakita, which is computer generated. Kitang-kita naman. It releases video of missile launch explosions. Yan o, eto. Sino magsasabing totoo to, di ba? Ay mukhang cartoon. So eto lang daw. At ang sabi nga nitong WION is no proof. Walang pruweba. Again, baka sabihin nyo pro-America tong WION ha, hindi pro-America tong WION. Ito ay based sa India. Late the night. But no proof
of actual impact. No proof of actual impact, sabing ganun. Hours later, CENTCOM breaks the silence only to confirm Abraham Lincoln remains fully operational. Gumagana No pa rin. denial of the attack. It says the carrier group powers on. F-35 jets roaring off the deck, eyes locked on Iran. Okay, so wala namang denial, hindi naman nila dininay. Wala naman silang sinabi about doon nga sa kiniklaim ng IRGC na tinamaan nila itong aircraft carrier. Pero ang sinabi ng CENTCOM, Central Command, is fully operational. Gumagana pa rin at umaandar pa rin itong USS Abraham Lincoln. Pero hindi na nila na-mention yung tungkol dun sa kiniklaim ng Iran na tinamaan nila itong aircraft carrier na to. The USS Abraham Lincoln is one of the most advanced aircraft carriers in service. 100,000 tons, grabe. Designed for long endurance, the $6.8 billion warship is powered by 2 nuclear reactors and carries about 6,000 personnel. Oh, grabe, 'di ba? Tingnan mo kung gaano karami sakay nito. Nuclear reactors to personnel on board 5,000 to 6,000. Ganong karami itong sakay nito. Aircraft na dala-dala niya is 60 na jet. It Fighter carries jet. dozens of aircraft, fighters, surveillance jets, and support systems. Iran claims it fired cruise missile at US aircraft carrier. Pero kailangan pa rin ng proof, no? Kailangan pa rin yun. Kalimbawa, katulad ng ginagawa ng US, meron silang inilalabas na mga actual video, yung pag-target nila at pagpapasabog sa mga facilities nitong Iran. So, kiniklaim ng Iran na tinamaan nila 1, 2 beses. Ayan, sabi kasi rito sa title, Iran claims second missile strike on USS Abraham Lincoln. Pero wala silang inilabas na video bilang patunay. A floating airbase with strike capability across vast distances. Even under sustained deployment, it can continue operations for extended periods. Missions can be rotated, air wings can be sustained, logistics chains keep it active far from home. For years, Iranian forces have repeatedly warned that American carriers are not untouchable. Iranian military commanders have often claimed their missile and drone arsenal is capable of sinking an aircraft carrier operating close to Iranian waters. Yun ang sabi ng Iran, capable daw sila para palubugin ang aircraft carrier na lalapit sa kanila. Right now, the pressure is building on US naval assets. Another carrier, the USS Gerald R. Ford, is currently out of action after an onboard fire. So alam naman natin yan mga tol, di ba? Yung USS Gerald R. Ford umalis na. Pero ito nga yung balita. Akala ko makakakita tayo ng video mismo, actual video na ipapakita ng Iran na tinamaan nila itong USS Abraham Lincoln para makita natin kung totoo ba yung mga balitang yan o claim lang din. Kasi mga tol, bukod dun sa nangyayaring actual na bakbakan, pareho silang nagpapakalat ng mga propaganda. Diba? Hindi natin alam kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo, kung propaganda lang ba o reality. Pareho sila mga tol. Halimbawa si Trump, sinasabi nila nagkakaroon na daw ng kasunduan. Di natin alam, pero maganda impact nun mga tol sa global market. Bumababa ang presyo ng gas ng langis dahil dun sa mga announcement na yon. At the same time, syempre sinasabi ng Iran hindi daw totoo. Tapos sinasabi naman ng Iran, tinatamaan nila itong mga ganito, tinatamaan nila yung mga ganyan, pero wala rin naman pruweba. So hindi natin alam mga tol kung ano ang totoo sa hindi. Basta ako, kung ako lang ang tatanungin mga kapatid, hindi ako pabor dito sa nangyayaring to na digmaan. Sana matapos na to sa lalong madaling panahon mga tol. But then again, kung pagbabasehan naman natin ang propesiya at ang kapalaran na ating daigdig, kailangan talagang mangyari itong mga bagay na to dahil ito talaga siguro yung nakatakda. Ano masasabi ninyo mga kapatid? Comment kayo sa ibaba.